Shunichi Fujiki. Ito po yung pangalan ng isang Hapon na nagsalita sa United Nations Human Rights Council debate at nagpahayag ng kanyang opinion ukol sa pagkakaaresto at pagkakadetine ni President Digong sa ICC. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan po natin yan. Noong mga huling araw, napakinggan po natin sa social media, mostly sa social media, because this was never carried by the major networks or major newspapers. Ang pagsasalita ni Shunichi Fujiki, na isang Japanese national, isa po siyang Hapon, na nagsasalita, nire-representa ang kanyang organisasyon sa United Nations Human Rights Council. At dito pinahayag niya ang kanyang opinion ukol sa posibilidad ng human rights violation insofar as the arrest and detention of Rodrigo Duterte is concerned. Ang maganda pong pagmasdan po dito ay yung kanya pong sinasabi ay isang bagay na matagal na rin pong alam ng marami. Alam nating mga Pilipino na nakakaunawa na at hindi bulag ang ating isipan sa mga pang-aabusong ginawa sa pagkakaaresto ni President Digong. Na ito ay illegal at hindi ito sang-ayon sa Rome Statute or sa umiiral nating batas. Siya mismo ay pumapayag din na sa ating opinion na dapat ay dinala muna sa lokal na husgado si Rodrigo Duterte bago na implementa ang sinasabing warrant of arrest from the ICC. Ang opinion po na yan ni Fujiki ay hindi lamang po sa kanya yan. This can be seen in the social media, in the international community. Mag-search po kayo sa internet, sa YouTube, sa Facebook, makikita nyo dito mga puti, mga negro, yung Hapon. Ayan, nagsasabi sila na mali talaga ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte at dinidepensahan nila ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa kanyang panahon ng pamumuno bilang presidente. Idol ng marami si Rodrigo Duterte. Gustong-gusto ng mga Hapon. Rockstar ang status ni President Digong sa Japan because of his style of leadership na napatino niya ang Pilipinas. Even in the United States, in Europe, Southeast Asia, rockstar ang image ng ating presidente. Nire-respeto siya ng buong mundo because of the things that he has done. And even him standing up against the United States na hindi nagagawa ng ilang mga presidente. Siya lamang po yata yung presidente ng Pilipinas na talagang matapang na nagpahayag ng kanyang opinion kahit na ito ay taliwas sa sinasabi ng Estados Unidos. Ang respeto na ito at pagmamahal ng mga tao kay Rodrigo Duterte, hindi lamang po ng kapwa niya Pilipino, kundi pati ng mga banyaga, ay makikita nyo doon mismo sa Hague. Doon po sa Hague, makikita ninyo na halos araw-araw napupuno ng tao yung labas ng ICC, punong-puno ito ng bulaklak, maraming dumadalaw sa kanya. Siya lamang po ang na-detain dyan sa ICC na ganito ang naging response ng mga tao. Pati ng mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino, kundi pati ng mga banyaga na sa pananaw nila talagang mali ang pagkakaaresto na ito kay Rodrigo Duterte. Siya lang ang kinulong sa ICC na may nagrarally para siya ay palabasin. At itong bagay na ito ay malinaw sa buong mundo na ang sistema ng pagkakaaresto kay President Digong ay maling-mali sa aspeto kahit na ng Rome Statute o sa umiiral na lokal na batas at sa mga basic na prinsipyo ng karapatang pantao na itinatagda at sinusuportahan ng United Nations mismo. Now, ang sinasalarawan nito para sa marami, lalo na sa mga pink at saka sa mga dilaw at yung mga kaalyado ni President Marcos ay hindi bulag ang buong mundo. Hindi lahat ng tao ay mauuto ninyo. Kahit na nga dito sa Pilipinas may nauuto pa kayo. Kahit na anong palabas ang gawin ninyo. Kahit na magsisigaw kayo dyan ng kunyari na ikulong na yan mga kurakot, pero at the same time kumukuha rin kayo ng kanya-kanya ninyong mga maleta. Pwede nyong itago yan for a while or pwede nyong itago yan sa mga Pilipino, may mga mauuto pa kayo. But the rest of the world, you cannot do that. Alam na alam ng lahat kung ano ang nangyayari. At ang tinig na ito na ni Mr. Fujiki, ni Shunichi Fujiki, ay
boses ng hindi lang iisa. Ito na rin ang boses ng nakararami at maganda nga lang at naipahayag niya yung kanyang opinion nito before sa floor of the United Nations because ang mga Philippine officials in the United Nations hindi magsasalita tungkol dito. Pagtatakpan nila ito, they will sweep this under the rug kasi maapektuhan ito ang estado ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, ang mahalaga nito ay ang ating mga kapwa Pilipino ay maalaman nila ang katotohanan sapagkat pati ang ating mainstream media, makikita natin na ala talaga silang interes na ihayag ang katotohanan tungkol dito. Hindi nga siya kinover sa maraming mga news outfit, mga mainstream media. Mr. Fujiki was never even mentioned once. At ang nilabas ng iba, is paninira pa, kakakahiya. Hindi pa nga natin kalahi ito. Pero yung style ng administrasyon at ng mga against kay Duterte, pag may nagsalita para kay Duterte, babanatan agad nila. Meron agad mga nagsisiwalat na itong si Fujiki daw ay ganito at ganyan. Nung una nga sinabi hindi daw totoo kasi AI daw, kaso na-interview naman siya sa isang TV station ng SMNI. So, nalaman na totoo lahat ang kanyang sinasabi. Ito ay talagang totoong pahayag niya. But the strategy has always been the same. Either itago mo ang balita sa pamamagitan ng hindi paglalabas ito sa mainstream media at tapos tabunan mo ito ng mga paninira. This is exactly the gameplay ng kasalukuyang mga nakaupo sa kapangyarihan. But the people will not be fooled. Ang mga taong bayan hindi nyo na maloloko. Mulat na ang mga tao. Sila na si Iskumbro. Hindi na yan papalakpak sa mga kabaliwan ninyo. Sapagkat kami ay patuloy na naririto, nagmamasid, nag-aaral. Kasi alam namin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Is defending other than the Filipino people. But this is not a domestic issue. This is a totally international issue, and this is a human rights issue. And as a human rights defender at the United Nations, first of all, if you want to bring some issues to the United Nations, at least you have to try to solve the problem within the country, right? This is the basic rule. And so that means, if you do everything within the country and even cannot solve the problem, then you are allowed to bring the issue to the United Nations. So this is a basic rule of the United Nations. So if you are not doing properly within that Filipino judicial system, then it is violating to use the international body like ICC or Interpol or United Nations. So I found this problem is not discussed within the Philippines and then directly brought it to the Interpol or ICC. So this is totally injustice, so which I cannot accept. That's the reason I brought it to the United Nations. The Filipino domestic court didn't discuss anything, right? Nobody brought it to the court. So, but ICC is talking about Duterte. This is totally nonsense. You have to discuss or you have to, if you want to criminalize him, you have to bring it to the court first for evaluation or, to investigation. However, they didn't do it. And they just surrendered to ICC. So that means ICC is superior than Filipino sovereignty. This is wrong. Okay? So the matter or internal affair of the Philippines have to be decided by Filipino, not the ICC. Okay? So is the ICC above your Supreme Court in Philippines? No, I don't think so. That's what I'm thinking.